magandang gabi sa inyong lahat. Siyempre sa produksyon, wala ko maibigay na tamang salita, kundi masasalamat. At sa nakakabuhay po kasi ang dami pong mga estudyante. Para pong merong siguro mga 10 years or 15 years ago, para po ako nawawalan ng loob, sabi ko, ang dami yatang nakakalimot na nawawalan yata tayo ng memorya tungkol sa ating istorya ng kabuuan ng ating bayan base po sa karapatan, sa puring budhi, at sa sinasabi po ng lola ko na pinamana ng nanay ko sa amin, palagi sana buo ang loob. Yun lang po ang paulit-ulit na sinasabi po sa amin, magkakamag-anak. Palagi pong buo ang loob. Lalo ngayon po napakaraming ingay, too much noise. Nakakawala po ng focus. Kailangan mayroon tayong katarungan, ibalik ang dignidad, at ipamana po para sa ating bayan na huwag sana lumubog sa itong mga tinatawag ng mga bata ngayon, too much noise. Salamat po. Salamat po sa inyo. Sa iyo po, meron po nais magpabot din ng panalita. Ito po. Ako po sa Emilio Jacinto tsaka Tandang Sora. So usually po, ang sinasabi naman sa amin ay ang pagkapantay-pantay ng lahat ng tao. Yun yung lagi sa amin sinasabi. Kahit na nakapag-aral ka or wala kang pinag-aralan, hindi pa rin dapat natin tatapakan yung pagkatao ng isang tao. So yun po, yung pagkakapantay-pantay. Dahil sa gitna ng laban, actually tapos na ang himagsikan, pero may laban pa rin po tayo sa ating buhay. Palagi po nating tatandaan na pantay-pantay pa rin tayong mga tao. Yun lang po. Wala po sa ilang pa nating mga... Meron pa po ba? Ayan. Attorney, kayo po. Magandang gabi ulit. Nabanggit na si Father Pedro Dandan, siya sa nagtuloy na laban. Kasi hindi siya ginarote, pinatapon siya sa Guam, at nung bumalik siya, sila ni Father Mariano Sevilla yung nagtuloy ng laban sa Katipunan. Naging general siya hanggang pumanaw siya, si General Luna yung sumulat ng kanyang eulogy. Isa rin sa mga, actually 10 po yung aking katipunerong mga ninuno, pati po yung magkakapatid na Vicencio ng Mandaluyong, baka may mga taga Mandaluyong. Si Romualdo Vicencio po, siya ay ang puno ng balangay ng Katipunan, no, sa Kidlat, ang pangalan. Sa Baluarte kasi ang Mandaluyong ng Katipunan. 18 yung balangay doon. Sa bahay po niya at sa kanyang bukid ay ang huling pagpupulong ng pamunuan ng Katipunan, siyempre pinamumunuan ni Gat Bonifacio, doon po nila plinano kung paano aatake sa San Juan del Monte. Na ngayon ay alam na natin, yun ang pinaglabanan. So doon po sa bahay sa Sitio Balakbak, na ngayon ay Toyota Show. At doon po siya nag-meeting. Ako po, isa rin ina po ni Pascual Poblete, ang ama ng Pilipinong pamamahayag na revolusyonaryo na nagtagalog ng Noli Me Tangere at sumulat ng Talambuhay ni Rizal. Siya ay kasama rin sa patnugod ng Diaryong Tagalog ni Marcelo del Pilar, at siya po ay nagtatag ng Nationalista Party, ng unang labor union sa Pilipinas, at kasama ni Bishop Gregorio Aglipay at Isabela de los Reyes sa Philippine Independent Church. And lastly, siya po ang nagpanukala na magkaroon ng monumento ni Rizal sa Luneta.
So siguro po na kung may ma-share po kami ng mga ina po at saka huwag nating kalimutan si Dr. Fausto. Si Lolo Fausto, si Ate Melissa po magkikwento. Ang kasaysayan ay patuloy, ang pagmamahal sa bayan ay hindi mamamatay. Dahil araw-araw tayo ang nagsasabuhay nito sa pamamagitan ng ating gawa, salita, isip, at pagmamalasakit sa ating kapwa. Kasi wala si Emilio Jacinto. Ito lang si Emilio Jacinto. Hindi, ano po, revelation. Actually, magkakamag-anak lahat ng Katipunero ng Caloocan. Opo, so yon si Lolo Doro Plata. Ayan. Oo, tsaka sila Dislaw Diwa. Mga lolo namin yan. Opo. Opo. Wala po kasi si Emilio Jacinto, kaya ito po yung mukha ni Emilio Jacinto talaga. Kamukha po niya talaga. Yan po, 7th generation po siya ni Emilio Jacinto. Dahil yung nakikita po natin ay drawing lang. So, ganito po ang mukha. Natutuwa ako, ako personally ay natutuwa sa karanasan na ito.